Samantala, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi magsasagawa ng anumang aggressive action sa ginagawang pangbubuli ng China sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Joan Nano. Mananatili ang diplomatic stand ng Armed Forces of the Philippines sa puwersa ng China sa mga teritoryong pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr., sisiguraduhin nilang magiging maingat ang militar sa bawat hakbang na kanilang gagawin laban sa Chinese troops. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagpapalawak ng teritoryo ng China sa disputed islands. They will have to follow the rule of law. May rules of engagement yan. And then of course, do not commit the mistake of doing any unnecessary action that might be mistaken by the opposite side as an offensive action. We should always stay on the defensive side. Una nang ipinahayag ng AFP na mananatiling nasa high moral ground ang militar sa usapin ng West Philippine Sea. Kamakailan ay napabalitang ginamitan ng flashing light ng Chinese frigate ang isang Philippine Air Force aircraft habang nagsasagawa ng sovereignty patrol sa Pag-asa Island noong April 19. Sinasabing ang paggamit ng flashing light ng China ay isang paraan upang i-challenge o bigyang babala ang alinmang sea vessel o aircraft na hindi pamilyar na lumilibot sa West Philippine Sea. Ngunit para kay General Katapang, mali na i-challenge ng China ang PAF aircraft lalo't hindi naman armado ang mga ito habang nagpapatrolya sa lugar. Hindi naman armed yung ating mga eroplano eh. When they go on patrolling, they are armed. They are unarmed. We don't have any offensive equipments inside or armaments. They're just pilots with cameras just to ensure that our area is still being patrolled. Sa kabila ng nangyaring insidente sa Pag-asa Island, nangako naman ang Armed Forces of the Philippines na magpapatuloy pa rin ang mga isinasagawang sovereignty patrol na bahagi ng pagpapanatili ng national security ng bansa. Joan Nano, UNTV News Worldwide.